Complete details of Kim Pao Sinadya Festival from Cebuano to English and Tagalog translation. I'll try my best to translate the Cebuano dialogue to English and Tagalog. The Sinadya Festival in Roxas City has become extra special with Kim and Paolo as the event's special guests. This venue was packed with Kim Pao supporters, not only from Roxas, but from various parts of the Philippines, who traveled all the way there just to show their love and gratitude for the bear. Kim and Paolo performed late in the evening, around 10 p.m., but before the performance, Taylor Swift took the stage. Fans online grew impatient, commenting and asking when Taylor Swift would finish. As they came there specifically to see Kim Pao, this clearly showed that the majority of the crowd came solely for Kim and Paolo. Ang Sinadya Festival sa Roxas City ay naging mas espesyal dahil kina Kim at Paolo na naging special guests ng event. Punong-puno ng Kim Pao supporters ang lugar, hindi lamang mula sa Roxas kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na nagpunta talaga para suportahan ang dalawa. Biro pag-ibig! Huli na bandang 10 p.m. na mag-perform sina Kim at Paolo, pero bago yon ay si Taylor Swift muna ang nagtanghal. Marami sa fans online ang napansin na nagkokomento at nagtatanong kung kailan matatapos si Taylor Swift dahil pumunta sila doon para lang makita sina Kim Pao. Pinatunayan nito na karamihan sa crowd ay nandun talaga para suportahan sina Kim at Paolo. Happy Sinadya Festival. Okay, baba tayo sa likod. Gising na gising pa. Napakasaya naman dito sa Roxas City. At napakaraming tao. Salamat sa pag-imbita sa akin. Mamaya may mga papasalamatan tayo. Pero subukan na nating lumapit para makita naman ako. Saan ba, Odad? Saan bang tagusan? Itong sunod na kanta, siguradong alam nyo. Pwede kayo makising along kung gusto nyo. Start me. Paolo Avellino was the first to appear on stage, and what stood out was his genuine effort to connect with fans. He stepped down from stage despite the heavy rain, mingling with the crowd, taking pictures with fans who handed them their phones, and showing heartfelt appreciation for their support. The fans, in turn, braved the rain and stayed until the event ended, all for Kim Pao. Paolo's humility and gratitude were evident, which made everyone admire him more. Si Paolo Avellino ang unang lumabas at labis naming hinangaan ang effort niya na bumaba ng stage para makasama ang mga fans up close. Makikita mo kay Paolo ang taos-pusong pagpapahalaga niya sa mga taga-suporta ng Kim Pao. Nakisalamuha siya sa kanila at nagpa-picture pa tuwing may mag-aabot ng cellphone. Tunay na kahanga-hanga ang kanyang pagiging humble. Abot ng kanta ko. Sige, isang mabilis na kamayan. Ay, ingat po. Okay, baba tayo kahit umuulan. Ayos. Napakasaya talaga dito. Hindi na ako nakaabot dito sa kabila. Napakarami. Naharang ako ng mga tao sa gitna. Pero sino pa bang inaabangan niyong lumabas? Okay. Sige. Kahit bumuhos ang ulan, hindi ito naging hadlang sa mga tagahanga na manatili hanggang matapos ang event para sa Kim Pao. Ayos lang, basta't kasama. Maraming salamat. Pasensya na sa mga hindi ko napuntahan. Pero gising na ba? Gising na ang diwa nyo para sa next nating performer dito sa stage. Excited na kayo? Oo. Bago yung mga kanta niya para sa inyo. Okay ba yun? Okay. For the Asia's Multimedia Idol and ABS-CBN Star Magic Pride. When Kim finally took the stage, she spoke in Cebuano, hoping the crowd could understand her despite the many different dialects under the Visayan language. Fortunately, it seemed that her audience got the message. She joked around with her supporters, creating a lively and fun atmosphere. One memorable moment was when a fan asked her for a tissue.
and Kim humorously remarked that the tissue might be special because it had her sweat on it. The playful personality shone throughout. Parinig nga ng kusog na singgit! Tama ba? Singgit, syagit. Murag nagduda ko, Bisaya ba mo o di? Nung lumabas si Kim, nagcebuano siya sa pagsasalita. Umaasang maintindihan siya ng crowd kahit maraming iba't ibang dialects ang Bisaya. Sa kabutihang palad, mukhang naiintindihan naman siya. Kita naman mo na ko. Gwapa ko sa personal. Hala, dili ko kadong o. Gwapa ba ko sa personal? Hala, ganahan ko. Pabiro niyang tinanong ang mga tao in Bisaya kung maganda ba siya ngayong nakita na nila siya ng personal. Nang sumagot ng oo ang karamihan, pabiro niyang sinabi na gusto niya ang sagot nila. Pagtagpan niya, simula raw sa araw na to, kaibigan na niya sila dahil sinabi lang maganda siya sa personal. Miga. Amiga. Amiga, amigo, guapa, guapo, OMG. She also asked what's the Ilonggo word for friend. Tinanong niya kung ano ang Ilonggo sa salitang kaibigan. The crowd responded, amiga. Sumagot ang mga tao ng amiga. Patanawa ko na tamo sayaw, be. Put your hands up. Hinikayat niya ang lahat na sumayaw habang itataas ang kanilang mga kamay. And left. Ala, ang inyong tupad na nimaho na. Wala de. Joke lang. Pabiro niyang sinabi na baka maamoy na ang kilikili ng mga katabi nila. Pero binawi niya kaagad na biro lang yon. Muli niyang binanggit na hindi siya sigurado kung naiintindihan siya kapag nagsasalita siya ng Cebuano. She mentioned again that she's not sure if they understand her speaking in Cebuano. Okay naman siguro Bisaya, medyo naintindihan naman tayo ng konti. Gusto ko si ate dyan, oh. Alam mo ate, kanang imuhang smile kay that is so precious. Maski tuha na lang kang ipon, okay kayo. That is the best smile ever! Katawa, Jod! Na ako'y joke na Bisaya, okay ra? Pinuri din niya ang isang manonood at sinabing napakahalaga ng kanyang ngiti at hinikayat niyang patuloy pa rin ngumiti kahit dalawa na lang ang kanyang ngipin. Nagkwento din siya ng joke in Bisaya. Ano daw ang sabi ng pusa sa mga magulang nito pag nawala? So, ang joke na ko na Bisaya kay, unsa may ingon sa iring katong nawala ang iyang mama o papa? Mingaw, mingaw. Hala, wala nakatawa. Ang sabi daw, mingaw, mingaw. Ang ibig sabihin ng mingaw is miss na kita in Cebuano. Pero mukhang walang natawa sa audience. Mukhang hindi daw siya naiintindihan kaya siya natatawa sa sarili niyang joke. She teasingly asked the crowd if Mr. Right was around in the area because she was looking for one. Nagbiro din siya at nagtanong sa mga tao kung naroon ba si Mr. Right dahil naghahanap siya ng isa. Mauna siya. Hangat na. Kanang akong question na ba diri si Mr. Right? Kanang nangita ra ba kog Mr. Right? Asa siya? Sinagot si Kim ng mga tao ng oo at itinanong niya saan nga ba si Mr. Right. Then the crowd replied yes and she asked, then where is Mr. Right? Kanang nagdala ko og gamay na Kim Chu t-shirts. Kung sino ang may kusog na syagit, dito'y labay! She also distributed Kim Chu t-shirts and said she would throw them to the crowd with the loudest cheers or shouts. Namigay rin siya ng mga Kim Chu t-shirt at sinabi niyang ibabato niya sa mga tao kung sino may pinakamalakas na sigawan. Padungga ko na tabi! Hala, in 3, 2, 1! Murag lingaw lagi din sa lugar ninyo. She also complimented that it is really fun to be in Rojas. Patuloy niyang pinupuri na talagang masaya siya sa Rojas. Ikaw si Mr. Right? Hala, murag ka ng pariha tagganahan. Pariha tagganahan, Mr. Right, pwede mong gusto. She also talked to a member of the crowd who told her that he was Mr. Right, but she teased him saying that they both had the same preference for Mr. Right. Nakipag-usap din siya sa isang tao sa crowd at nagsabing siya ang Mr. Right.
niya. Pero biro niyang sinabi na pareho sila ng preference kay Mr. Right. Ang sabi ni Kim dito, hindi daw niya maintindihan yung sulat kamay parang sulat kamay ng isang doctor. At hindi daw siya nurse or pharmacist para mabasa niya yung sulat kamay ng doctor. Nakikipagkulitan si Kim sa mga supporters niya. Sige, uy ka nang naglagot naman ni siya nako. Kaysa mo kanta, ikaw na lang. Hala, gwapo lagi ning naa din hi. Kinsa man ni siya. Hi. Good. Ipicturean ako siya. A fan from the audience requested Kim to take a groupie for them. But instead, kinunan siya ng picture ni Kim just for fun. Before Paolo came back on stage, Kim teased the crowd, asking if they were looking for someone who was brave, kind, handsome, and caring. When Paolo appeared, he immediately wiped Kim's forehead, noticing how much she was sweating. Paolo playfully asked why she was so sweaty, and Kim jokingly responded that it was because she had been very active on stage. She then teased him back, asking Paolo to wipe her sweat again. Ayan, ganahan ba muna na pagko'y kauban sa stage? Kanang, nangita ba kong kauban? Kanang isugon siya na kanang gwapo siya. Anya, kanang buutan po siya. Caring. Naana siya din, he? Asa ko, no? Ayan. Bago lumabas si Paolo, tinanong muna ni Kim ang crowd na naghahanap siya ng isang matapang, mabait, gwapo at caring na tao. Hala. Imo na lang? Sige. Paghinay ha. Sige. Gagaling yung sakit mo. Isang nakakatawang eksena nang hiningi ang tissue ni Kim sa isang fan at pabiro niyang sinabi sa fan na baka gagaling ka dahil may pawis ko yan. Ang kulit talaga ni Kim. Alright. Here's my next song. Sana maganahan mo, Ani. Music, please. Everybody put your hands up. Pagkabalik ni Paolo sa stage, tumakbo kaagad si Kim papunta sa kanya. At agad naman pinunasan ni Paolo ang noo ni Kim at tinanong kung bakit pawis na pawis ito. Ang sagot naman ni Kim na pabiro, ang dami ko kayang ginawa. Pinapunas niya kay Paolo ang pawis niya bilang biruan at lambingan. Gusto lang na makilala pa, kaso medyo nahihiya. The song they sang in duet seems to describe the state of their real relationship. Ang hirap sabihin. Ang kantang ito na inawit nila ng duet ay parang naglalarawan ng tunay na estado ng kanilang relasyon. Tayo na lang dalawa, Hindi lang masabi pag may iba. Paolo also noticed Kim speaking Messiah and jokingly asked why she kept doing so when her crowd was Ilonggo. Kim in return challenged Paolo to say something in Messiah. With the crowd's help, Paolo learned to say Palanga Kita, which means I love you in Ilonggo. Kim teasingly remarked, so you're really telling me this here in Rojas, huh? Kasi marami nakakapansin. Lahat na bibighani. Tinanong ni Paolo si Kim bakit siya nagsacebuano sa Rojas. Kasi Ilonggo ang salita doon sa Rojas. Although parehong Bisaya ang Ilonggo at Cebuano, but totally magkaiba ang dalawa. May mga ibang Ilonggo hindi nila naiintindihan ng Cebuano. May mga Cebuano naman na hindi nakakaintindi ng Ilonggo. Kaya natanong siya tuloy ni Kim kung marunong ba siya magbisaya, kung ano yung alam niya na Bisaya. At isinisigaw ng mga tao doon ang word na palangga. At ginamit naman ni Paolo at dinugtungan niya ng tika, palangga, tika. At sabay sabi kay Kim. Ang sabi pa ni Kim, kunyari pa si Paolo na hindi niya naiintindihan yung word na palangga. At napariak tuloy si Kim na dito pa talaga mo sasabihin yan sa Rojas City. Apan pa, andito na. Palakpakan naman tayo dyan. Ba't pawis na pawis ka? Sumayaw ka ba?
Ang dami kong ginawa. Punasan mo naman yung pawis ko. Yup, Bisaya ka ng Bisaya sa kanila, taga Negros. Negros to. Okay lang yan, magpinsan lang naman yan. Nasa Rojas kasi tayo, wala tayo sa Negros. Sorry. Nasa Rojas. Pasensya na madami Malapit siyang lang. racket. Malapit lang kasi. Siguro magpinsan lang naman yung Bisaya tsaka yung salita. Kapatid, o di ba nagalit si ate. Siguro naintindihan naman siguro nila ako. Pero magkalapit lang yung salita. Anong alam mong Bisaya na salita? Ano alam mo salita? Ano? Sabi niya, palanggata ka? Ano? Palanggata ka? Ha? Ano sabi mo? Planggana ako? Planggana means wash basin. Palanggata ka. Totoo yan. But palangga means love. Kunyari ka I ba? love you! Hala! Sa Rojas mo talaga sinabi? Nakakatuwa yung reaction ni Paolo dito. Napatango siya nung tinanong siya ni Kim na sa Rojas mo pa talaga sinabi yan. One of the funniest moments happened while they were promoting their movie. Paolo told Kim to close her eyes, and then he quickly hid, making a literal joke out of the movie's title, My Love Will Make You Disappear. He said he disappeared because of how much Kim's love for him affected him. Kim congratulated Paolo for making such a joke, as it was a rare moment for him to do so. Isa sa mga pinakakakilig na moment ay nung nag-promote sila ng kanilang movie na My Love Will Make You Disappear. Pinapikit ni Paolo si Kim at mabilis na nagtago si Paolo. Ginawa niyang literal ang ibig sabihin ng My Love Will Make You Disappear. Sinabi niyang naglaho siya dahil sa pagmamahal ni Kim sa kanya. Tuwang-tuwa si Kim at sinabi niyang first time ni Paolo gumawa ng joke kaya i-congratulate natin siya. Ang title nito ay? My love will make you disappear. Mawala ang akong love. Pikit ka nga, pikit ka. Pwede na ba ako dumilat? Pwede na. Hala, nawala talaga siya! Hala, huy, nag-joke siya. First time yun. Patawanan, palakpakan niya! Palakpakan niya na may kasamang hiyaw. Bago yun! Hindi siya nag-joke. Oh my gosh, palakpakan po natin. Paolo also invited fans to watch their movie when it comes out next year, humorously adding that they should watch it if they have extra cash. This lighthearted comment showed Paolo's thoughtfulness and his relatable personality. Inimbitahan ni Paolo ang mga fans na panoorin ang kanilang movie next year pag may extra cash lang sila. Makikita talaga ang pagiging thoughtful ni Paolo sa mga ganitong simpleng paraan. Kaunting panggastos next year at kaunting oras para pumunta sa sinihan. Sana po mapagbigyan nyo ang aming pelikula na ang title ay My Love. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa inyo lahat. Maraming salamat. Yes, My Love Will Make You Disappear. Next year po yan, under Star Cinema. Pero bago yan, pasalamatan muna natin lahat ng mga fan groups namin na pumunta ngayong gabi. Napakaraming tarps na naman. Yes. Na nanggagaling pa sa mga... Ang daming bumiyahe galing iba't ibang lugar. Ayan. Po kayo ng My Love Will Make You Disappear. Next year po yan. Sige. Music, please. Their chemistry on stage was undeniable and natural, sparking killing moments that felt genuine and unscripted. Paolo even changed the lyrics to one of his songs to reflect his feelings for Kim, subtly expressing his love for her. It was clear to everyone watching that something was special between the two. Dahil palangga kita. Iba ako natutunan. Akong magagawa. Napaka-natural nilang umarte sa stage na parang nasa relasyon na talaga sila. Ang kanilang mga kilig moments ay kusang lumalabas. Pinago pa ni Paolo ang lyrics ng kanta niya dahil sa pagmamahal niya kay Kim. Kaya naman, alams na. Tanggap ko ang aking sila. Nangarap lang kita. Dahil mahal kita. Akong magagawa. Tanggap ko ang aking sinta. Pangarap lang kita. Bye-bye, salamat! Pangarap lang kita. Pangarap lang Kita.
Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Kasama